ang duwende at ang suwerteng dulot nito. Sa isang liblib na barangay sa kabundukan, may isang kwento na nagpapabalik-balik sa bawat hapon ng pagtitipon ng mga tao sa harap ng bahay ni Lola Susing. Sinasabi nila na may isang duwende sa gubat na malapit sa kanilang baryo. Ang mga duwende ay mga maliit na nilalang, kadalasang nakatago sa mga puno at ilalim ng lupa at ayon sa mga kwento, may kakayahan silang magdala ng swerte o kasawian sa mga tao. Depende sa kung paano nila tratuhin ang mga nilalang na ito. Isang araw, si Marco, isang batang magsasaka, ay napagod na sa araw ng pagtatrabaho sa bukirin. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete sa gilid ng kanilang bukirin, siya'y nakatagilid at nagpahinga sandali. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, isang maliit na nilalang na may matulis na tainga at maliliit na mata ang tumalima sa harap ni Marco. Ang nilalang ay may kasamang maliit na lampara at suot na masalimuot na damit na tila gawa sa dahon at mga ugat ng halaman. Si Marco ay napatulala. Hindi niya alam kung ano ang nakita niyang nilalang. Isang duwende. "Anong pangalan mo, batang magsasaka?" tanong ng duwende sa isang malamyos na tinig. "Nanako," sagot ni Marco. "Ako si Marco, hindi ko alam kung anong pangalan mo." Ngumiti ang duwende at nagsabi, "Kung ako ay iyong magiging kaibigan, ako'y magbibigay ng swerte sa iyong bukirin. Ngunit may isa akong kondisyon." "Ano po iyon?" tanong ni Marco. Nahulog ang kanyang tingin sa lupa. "Sa bawat biyayang matatamo mo, maglaan ka ng bahagi para sa mga nangangailangan. Tulungan mo ang mga hindi kayang magtrabaho sa kanilang mga bukirin at magbigay ka ng kaunting pagpapala sa bawat tao sa iyong paligid." Naging mailap si Marco. Isang simpleng magsasaka lamang siya, at bagamat mahirap ay hindi naman siya nakakaranas ng gutom. Sa mga pagkakataong ito, naisip niya na baka hindi siya makapagbigay ng tulong sa iba. Ngunit naisip din niya na baka nga ay magbago ang kanyang buhay sa tulong ng duwende. "Ako'y papayag," sagot ni Marco nang may pag-aalinlangan. Pagkalipas ng ilang linggo, isang kakaibang pangyayari ang nagsimula sa buhay ni Marco. Ang mga pananim sa kanyang bukirin ay nagsimulang magbunga ng higit pa sa inaasahan. Ang mga palay ay tumubong malalaki at malulusog. Ang mga gulay ay naging matamis at makulay. Napansin ng mga tao sa baryo na si Marco ay tila mayroong kakaibang swerte at nagsimulang magtanong kung ano ang sikreto niya. Ngunit hindi nagtagal. Nagsimula rin siyang magbigay ng tulong sa kanyang mga kabarangay. Siya ay nagbigay ng mga buto ng palay sa mga hindi makabili, nagbigay ng mga gulay sa mga mahihirap, at kahit sa mga may sakit ay nagdala siya ng mga gamot at pagkain. Habang patuloy ang kanyang kabutihan, lalo pang yumayabong ang kanyang bukirin. Isang araw, dumaan muli ang duwende sa harap ng kanyang bahay. Ngumiti ito kay Marco at nagsabi, "Nakikita ko ang iyong kabutihan. Dahil sa iyong bukas palad na puso, ang swerte ay patuloy na maghahatid sa iyo ng biyaya. Huwag mong kalimutan na ang tunay na swerte ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga handog mong pagmamahal at pag-unawa sa iyong kapwa." "Salamat po," sagot ni Marco. "Sa inyo ko natutunan na ang tunay na swerte ay ang pagbabalik ng kabutihan sa iba." Mula noon, ang buhay ni Marco ay patuloy na nagbunga ng kasaganaan, hindi lamang sa kanyang bukirin, kundi pati na rin sa puso ng bawat tao sa baryo. Ang duwende ay muling nagpakita, ngunit hindi na siya humingi pa ng anuman. Sa mga huling sandali ng kanyang pagbisita, sinabi ng duwende kay Marco, ang swerte ay patuloy na darating sa mga taong may malasakit at bukas na puso. At mula sa araw na iyon, ang buong barangay San Rafael ay kilala hindi lang sa kasaganaan, kundi sa pagiging magiliw at matulungin ng bawat isa. At ang kwento ng duwende
na nagbigay ng swerte sa isang mabuting magsasaka ay ipinamana sa mga susunod na henerasyon.